Habang nagpapatrolya ang isang US Army Sapper unit sa disyerto, nakatanggap sila ng mensahe mula sa command na papalabas na sila ng Green Zone. May isang convoy ng 10th Mountain Division na na-stranded sa isang lugar na halos walang signal, kaya pinaalalahanan silang manatiling alerto dahil mahina ang komunikasyon sa lugar. Pagkatapos isang sundalo ang galit na galit dahil may naglagay ng stop leak sa radiator ng isang military truck, dahilan para mag-overheat ito. Ipinaliwanag niya na kapag nabara ang vents ng radiator, hindi makakalabas ang init at tataas ang pressure hanggang masira ang makina. Habang nagtatalo sila, dito natin nalaman na ang dalawang nag-aaway ay magkapatid pala na matagal nang hindi nagkita dahil sa kanilang magkahiwalay na assignment sa Army. Habang nag-uusap sila, napunta ang usapan sa pangarap nila noon na maging Army Rangers. Pakiramdam nila ay nasasayang ang oras nila sa kampo sa halip na nasa front lines. Dahil dito, iminungkahi ng isa sa kanila na subukan ng Ranger Assessment and Selection Program o RASP. Sa una ay nag-alinlangan ng kanyang kapatid dahil sa hirap ng training, pero kalaunan ay pumayag din siya. Sa wakas, nagkasundo silang parehong sasali sa Ranger Program, excited na matupad ang pangarap nila noon. Pero habang nagsasaya sila sa kanilang desisyon, biglang nagbago ang sitwasyon nang umatake ang mga kalaban at binomba ang kanilang kinaroroonan. Tumakbo ang isang sundalo upang puntahan ang kanyang kapatid ngunit agad siyang natumba at nawalan ng malay dahil sa isa pang pagsabog. Pagkagising niya agad niyang hinanap ang kanyang kapatid, ngunit nang makita niya ito ay nadatnan niyang siya ay nag-aagaw buhay. Makalipas ang 2 taon, dumating ang mga sundalo sa training camp kung saan magsisimula ang Ranger Assessment and Selection Program o RASP, ang isa sa pinakamahirap na military selection program. Pagdating nila, agad silang pinapila at pinasuko ang lahat ng personal nilang gamit, mga cellphone, alahas, wallet, at kahit anong personal na bagay. Mula sa puntong iyon, hindi na sila tatawagin sa kanilang pangalan. Numero na lamang ang kanilang pagkakakilanlan habang nasa training. Sinabi ng mga instructor na ang susunod na 8 linggo ay magiging matinding pagsubok sa kanilang pisikal, mental, at emosyonal na lakas. Habang nagpapatuloy ang training, isa-isang natatanggal ang mga kandidatong hindi nakakayanan ng hirap. Sa gitna ng training, napansin ng ibang kandidato si Candidate 81, isang tahimik na combat engineer. Kumalat ang balita tungkol sa kanya na siya raw ang nag-iisang nakaligtas sa isang ambush sa Afghanistan kung saan halos lahat ng kasamahan niya ay napatay. May nagsabi pa na dinala raw niya ang katawan ng kanyang kapatid ng halos 10 milya pabalik sa kampo, dahilan kung bakit sinasabing nakatanggap siya ng isang mataas na military award. Habang lumilipas ang mga araw, napansin din nila na may kakaiba sa kanya, hindi siya natutulog ng maayos, hindi nakikipagkaibigan sa iba, at palagi niyang iniiwasan ang pagkakataong maging team leader. Habang papalapit ang final week ng training, lalo pang tumitindi ang mga pagsubok. Sa isang exercise sa tubig, sinagad ni Candidate 81 ang kanyang limitasyon na muntikan na niyang ikasawi, na siyang ikinagalit ng mga senior instructor. Dahil dito, pinatawag siya ng mga senior instructor at sinabing bagamat mahusay siya sa physical tests, nag-aalala sila sa kanyang mental condition. Sa halip na agad siyang tanggalin, binigyan siya ng isang papel para kusang umatras sa training. Pero tumanggi si Candidate 81, dahil para sa kanya ang tanging mahalaga ay makatawid sa finish line ng RASP. Pagkatapos ng 8 linggong matinding training sa RASP, iilan na lang ang natirang kandidato. Tinawag ng mga instructor ang mga pumasa at sinabi na sila na ang makakasali sa final round ng selection. Ang huling pagsubok ay isang 24 na oras na simulated mission na tinatawag na Death March. Ang misyon nila ay mag-drop sa enemy territory gamit ang Black Hawk helicopters, hanapin ang isang bumagsak na aircraft, sirain ito, at iligtas ang piloto na bihag sa isang rebel village. Sa pagkakataong ito, ginawang team leader si Candidate 81, kahit alam ng iba na ayaw niyang mamuno. Pagkatapos nilang i-drop sa kagubatan, nagsimula silang maglakad patungo sa target habang may limitadong oras para matapos ang misyon. Habang papalapit sila sa lokasyon ng bumagsak na eroplano, napansin nilang may problema sa compass at communication signal. Ngunit sa halip na umatras, nagpasya silang ipagpatuloy ang operasyon. Napagpasyahan ni 81 na mag-ikot, at nagulat nang makita niya ang kanilang totoong target. Bumalik siya upang sabihan sana ang iba ngunit nang pasabugin nila ang inakalang target area, biglang may isang misteryosong mechanical machine na lumabas at agad na umatake sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkagulo ang grupo at maraming sundalo ang namatay. Napagtanto nilang hindi na ito bahagi ng training. Habang sinusubukan nilang makatakas, nawalan sila ng radyo at karamihan ng kanilang kagamitan. Napilitan ang mga natitirang sundalo na tumakas habang binubuhat ang kanilang sugatang kasama na si Seven, habang iniisip kung ano ba talaga ang nilalang na umatake sa kanila. Ngunit isang bagay ang malinaw, hinahabol sila ng makina, at kung hindi sila kikilos agad, lahat sila ay mamamatay. Habang tumatakas, nakarating sila sa isang malakas na agos ng ilog. Delikado itong tawerin, pero wala silang ibang pagpipilian.
Kaya nagdesisyon si 81 na tumalon sa tubig habang may nakatali na lubid upang makagawa sila ng zipline papunta sa kabilang dulo. Isa-isa nang tumawid ang grupo gamit ang improvised zipline. Unang tumawid si 15 kasama si 7 na sugatan. Habang hinihila siya sa gitna ng ilog, biglang natigil ang lubid, at muntikan nang mahulog si 7. Agad silang pinuntahan ng kasama upang tumulong ngunit sa hindi inaasahan, biglang dumating ang machine at pinaputokan sila. Agad silang nahulog sa ilog at muntikan nang masawi si 81 nang biglang natali ang kanyang paa sa lubid. Habang inaanod, nakita ni 81 si 7 at agad itong pinuntahan. Ang naunang kasama ay agad napansin na papunta sila sa isang matarik na talon. Nang sila ay mahulog, si 81 ay hindi pinabayaan si 7, sa tulong ng grupo ay nagawa nilang mailigtas ang isa't isa. Doon nila napansin ang isang pamilyar na mukha. Biglang lumitaw si 60, na akala nilang patay na mula pa noong unang pag-atake ng makina. Ikinwento niya na noong umatake ang nilalang, tinangay siya ng pagsabog papunta sa ilog, at inanad siya ng malayo. Nang makaligtas siya, naglakad siya papuntang kanluran hanggang sa makita niya ang grupo. Ayon kay 60, nakita niya rin ang operation plan ng training, at malinaw na ang lahat ng naka-schedule ay mga simpleng traps at fireworks lamang. Ibig sabihin, ang higanteng makina ay hindi kailanman bahagi ng training. Pagkatapos, nagpa siya ang grupo na magpatuloy papunta sa Rebel Village Outpost, kung saan dapat naroon ang kanilang mga instructor. Matapos ang mahirap na pag-akyat sa bundok habang binubuhat si 7, sa wakas ay narating nila ang lugar. Pero pagdating nila roon, nakita nilang wasak ang buong village. Ang mga instructor o cadre na dapat sana ay nagbabantay sa training ay lahat patay na. Halatang dinaanan din ng misteryosong makina ang lugar. Napansin din nila ang isang radio relay tower, at doon nila naunawaan kung bakit nawalan sila ng communication signal. Habang sinusuri ang paligid, napagtanto nila ang isang nakakagulat na posibilidad. Base sa trajectory ng bagay na nakita nila kanina, tila may isang bagay na bumagsak mula sa kalawakan, tumago sa bundok, at pagkatapos ay naging ang parehong mekanikal na nilalang na umatake sa kanila. Ibig sabihin, posibleng hindi ito gawang tao, kundi isang bagay na galing sa ibang planeta. Habang sinusubukan nilang unawain ang lahat ng nangyari, may nakita silang military vehicle na tinatawag na Guardian na maaaring gamitin para makatakas. Pero pagod na ang grupo, at nagsimulang maglabasan ng emosyon. Naglabas ng galit si 15 kay 81, sinasabing hindi siya tao dahil parang hindi siya napapagod o natatakot. Doon tuluyang nabasag ang katahimikan. Ikinwento ni 81 ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa isang misyon, binuhat niya ang kanyang kapatid pabalik sa kampo habang sugatan ito. Pero 100 metro na lang bago makarating, nawalan siya ng malay. Namatay ang kanyang kapatid dahil hindi niya ito naitawid sa finish line. At kahit nabigyan siya ng medalya bilang bayani, para kay 81 iyon ang pinakamalungkot na araw ng kanyang buhay. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling iyon, nagdesisyon silang itabi muna ang sakit at mag-focus sa sitwasyon. Kailangan nilang paandarin ang Guardian vehicle at balaan ang kampo tungkol sa paparating na makina. Sa pagtutulungan nila, nagawa nilang ayusin ang sasakyan at paandarin ang makina. Sandali silang nagdiwang dahil akala nila ay makakatakas na sila. Pero biglang may tripwire na na-activate sa perimeter. Ibig sabihin, paparating na ulit ang makina. Agad silang sumakay sa sasakyan at nagmadaling umalis. Ngunit may problema, walang bala ang baril sa tangke. Kaya nagdesisyon si 15 na balikan ang mga bala ngunit sa kasamaang palad ay naabutan siya ng makina at nasawi. Habang tumatakbo ang Guardian sa mabatong daan, hinahabol sila ng higanteng mekanikal na halimaw. Sinubukan nilang gamitin ang heavy machine gun laban dito, pero halos walang epekto ang mga bala dahil sa makapal nitong armor. Habang tumatakbo ang sasakyan sa pinakamabilis na kaya nito, patuloy silang inaatake ng makina. Nasira ang ilang bahagi ng sasakyan at nagsimulang tumagas ang hydraulic fluid. Desperado na ang grupo habang sinusubukang tamaan ang mga mahihinang bahagi ng makina. Pero habang lumalala ang sitwasyon, mukhang malapit nang bumigay ang kanilang sasakyan, at ang halimaw ay patuloy pa ring papalapit. Habang nakikipagpalitan ng putok, unti-unting nasugatan ang mga kasama ni 81 at nang mahulog si 7 ay sinubukan niya itong iligtas ngunit nabitawan niya ang lubid. Sinubukan niyang pigilan ang makina sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga bato upang ito ay matamaan at matabunan. Agad niyang pinatigil ang sasakyan ngunit nakita niyang ang nagmamaneho ay patay na rin kaya nabangga ito at sumabog. Pagkagising niya agad niyang nakita na patay na ang kanyang mga kasama. Pinuntahan niya ang mga bato upang suriin kung nandun ba ang makina ngunit sa kasamaang palad ay buhay pa ito at tila may ginagawang hindi na maintindihan. Doon niya nakita si 7 na buhay pa at agad silang tumakas palayo sa makina. Habang sugatan at pagod si 81, pilit niyang hinihila si 7 habang inuulit ang linyang huwag kang susuko.
Pagkagising ni Seven, sumabog ang emosyon ni 81 at inamin niyang pakiramdam niya ay nabigo niya ang kapatid niya na namatay sa nakaraang misyon. Dito ibinunyag ni Seven na kilala niya ang kapatid ni 81 at ipinaalala na hindi siya nabigo dahil hindi siya sumuko at iyon ang tunay na pagiging ranger. Sa gitna ng emosyonal na usapan, bumalik ang realidad, papalapit na ulit ang makina. Isang halimaw na walang kapaguran, walang emosyon, at hindi tumitigil, katulad ng prinsipyo ng don't quit, pero sa mas nakakatakot na paraan. Doon nagsimulang mag-isip si 81. Napansin niya na ang makina ay nagbe-vent ng init, at biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Naalala niya ang simpleng physics lesson tungkol sa pressure at heat, kung paano sumasabog ang isang system kapag hindi makalabas ang init. Pumunta siya sa isang yard na may pandurog ng bato at pinagana ito kahit hirap na hirap siya. Habang papalapit ang makina, hinamon niya ito, parang isang desperadong sugal. Sa eksaktong sandali, ginamit niya ang natitirang stoplight, ang parehong bagay na dati nilang pinagtatalunang magkapatid, at inilagay ito sa sistema ng makina. Dahil dito, nablock ang vents nito. Unti-unting nag-build up ang pressure sa loob ng makina hanggang sa tuluyan itong sumabog. Muntikan ng masawi si 81 nang naglabas ang makina ng napakaraming bomba sanhi ng isang matinding pagsabog na yumanig sa paligid, at sa wakas, natigil na rin ang halimaw na matagal din na humahabol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nakarating sila sa kampo kung saan naroon ang kanilang mga senior instructor at iba pang mga rangers. Dahan-dahan kinarga ng mga kasama niya si Seven habang patuloy pa ring may mga sugatan sa paligid. Pagkatapos nilang makaligtas, nalaman ni 81 ang mas malaking katotohanan, ang inakala ng NASA na asteroid ay nahati sa libo-libong pods na naging mga nakamamatay na makina at umatake sa buong mundo. Nagsisimula na ang isang global invasion, at mas marami pang kalaban ang paparating. Kinilala ng military ang ginawa ni 81 matapos niyang maipaliwanag kung paano niya natalo ang makina sa pamamagitan ng pagbara sa vent nito para mag-overheat. Agad itong ipinasa sa United States Central Command dahil mahalaga ito sa laban ng buong mundo. Sa huli, tinanggap si 81 bilang isang ganap na ranger at sinabing ipinagmamalaki siya ng kanyang kapatid. Nagsimula ang bagong global operation kung saan magtutulungan ng mga militar ng iba't ibang bansa laban sa mga makina. Bago sumabak sa susunod na misyon sakay ng Black Hawk helicopter na may escort ng F-35 Lightning II, nagbigay si 81 ng isang speech na kahit pagod at sugatan, lalaban sila para sa isa't isa at hindi susuko. Sa huli, sumigaw ang lahat, Rangers lead the way. All the way. Handa na silang harapin ang digmaan para sa buong mundo.